Kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi ay nakakausap po tayo ng Pangulo, kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay cancelled. So lumalabas na siya ay fugitive. So ang isang fugitive dapat lamang pong mahuli at sa pangunguna ng Pangulo, na nalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas, maganda pong balita yan. Was he happy considering that Zaldico is one of the big fish sa flood control anomaly na na-arresto na siya? Definitely. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? How prepared is he considering kapag bumalik si Zaldico in the Philippines, he would have a tell-all of the things behind the flood control scandal? Ang dapat tatanong dyan ay kung handa ba si Zaldico na magsabi ng katotohanan. Kung handa ba siya na sabihin kung sino. Kung hindi natin sinasabing siya'y guilty. Kung sino ba yung kanyang mga nakasama. Ang Pangulo, ulitin po natin, ang siyang nagsimulang magpa-imbestiga ng maanumalyang flood control projects. Siya ang nangunang magpa-imbestiga ng di umanong korupsyon. Ang Pangulo ay handang makinig sa lahat ng maaaring sabihin ng mga taong involved at dapat na managot sa batas. Ang nais ng Pangulo talaga ay malinis ang gobyernong ito mula sa korupsyon. At kung sino po yung liable, ay dapat lamang din pong managot. Kung sinasabi at sinabi naman tipo ng COA na ang apila ng Vice Presidente patungkol sa notice of disallowance na nagkakahalaga ngayon ng 73 million pesos ay sinasabi ng COA na dapat ibalik ng Vice Presidente at ng iba niyang mga kasamahan. Nagpapatunay lamang ito na yung unmodified opinion kung saan sinasabi nilang transparent at naayos at nagamit na mabuti ang pondo, ito po ay pinasisinungalingan ng COA sa very recent decision nila denying the appeal or the petition for review filed by the OVP. Under the leadership of Vice President Sara Duterte. Yun naman din po ang gusto ng gobyerno. Kung sino po yung may sala, dapat ang COA ay mabilis kumilos. Hindi lamang po COA, pati po AMLAC dapat mabilis kumilos.